Magandang araw po, mga kaibigan. Welcome po sa Kalil TV. Atin pong tunghayan ang aking kwento na pinamagatang Married to the Mysterious Lover. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like po ng aking video, paki-click po ng subscribe button gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang uploads. Kalil TV. Finale. Naging maayos na si Tita Mimi. Ang tanging hamon ay maaari lamang siyang maglakad sa tulong ng mga saklay. Masaya siyang makita si Sabrina. Palagi siyang nasa loob ng bahay at may doktor na dumarating upang suriin siya, mabilis siyang nag-improve. Sa oras ng kasal ni Lance, natauhan na siya ngunit hindi makabangon sa kama, binasbasan niya ito at sinabing gusto niyang sumama. Ngunit huwag mag-alala, mula sa malayo ay cheer siya nito. Nakaramdam ng saya si Lance at nagpasalamat sa kanya bago siya ikasal. Glamorous ang kasal ni Lance, mas maganda kaysa kina Kian Hendricks at Sabrina. Nagbiyahe sila upang magkaroon ng kanilang honeymoon sa labas ng bansa, at mula doon, pumunta upang makita ang mga magulang ni Lance. Bumalik sila ilang araw ang nakalipas at si Sabrina ay dumating upang makita sila. Wala si Lance nang dumating siya. Malugod siyang tinanggap ni na Rosa at Tita Mimi. Tuwang-tuwa at nagkwekwentuhan ang tatlong babae. Nakausli na ang baby bump ni Sabrina, at medyo mabilog pa siya kumpara noon. Sinabi ni Tita Mimi na inaabangan niya ang pag-aalaga sa kanyang sanggol bilang grand tita nito. Inaasahan daw niya ang magandang balita mula sa tiyan ni Rosa sa lalong madaling panahon. Natawa si Rosa at sinabing umaasa rin siya. Tinanong ni Sabrina kung magsisimulang mag-practice si Tita Mimi sa paggawa ng mga hakbang ng walang suporta ng mga saklay at sinabi niyang hindi pa. Sinabihan siya ng doktor na mag-ehersisyo ng kaunti pang pasensya hanggang sasabihin niya sa kanya na alisin ang mga saklay. Sabi ni Sabrina okay lang at sana bumalik siya sa dati. Habang nagkukwentuhan ang mga babae ay dumating si Lance. Mukha siyang clumsy at lumuhod sa sofa sa tabi ng tita niya. Napabuntong hininga siya at hindi niya naalalang hinalikan ang asawa bago umupo. Sinulyapan siya ni Tita Mimi na nakatagilid na nakaupo sa tabi niya at nakapikit. Ano ang mali sa kanyang inaanak? Lance okay ka lang? Tanong ni Tita Mimi nang makitang nakapikit siya at muling napabuntong hininga. Nawalan ako ng isang pasyente, at hindi ako natutuwa tungkol dito, sabi ni Lance, na idinilat ang kanyang mga mata at pinag-cruise ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Tita Mimi. Iyan ba ang dahilan kung bakit ka nahihirapan? Tanong ni Tita Mimi. Mahal ni Lance ang trabaho niya at ito ang pangalawang beses na narinig niya ang tungkol sa pagkawala nito ng pasyente. Sa unang pagkakataon, hindi siya makakain o makatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili dahil hindi niya nailigtas ang pasyenteng iyon sa kabila ng ginagawa niya ang lahat. Fresh graduate siya noon, pero simula nang pumasok siya sa proper practice, ito ang unang beses na sinabi niyang nawalan siya ng pasyente. Ako dapat tita. Bagaman ito ay 50-50 ang pagkakataong mabuhay, sinubukan kong iligtas siya, ngunit sa mismong operating room, tumigil siya sa paghinga. Paliwanag ni Lance. Ikaw ang pinakamahusay na surgeon na nakilala ko Lance, at ang iyong hilig sa trabaho, ang iyong pagnanais na magligtas ng mga buhay ay magiging katangi-tangi sa iyong mga kasamahan. Sabi ni Tita Mimi at ngumiti si Lance. Nawala bigla ang pagkamuhi niya at nakaramdam na naman siya ng saya. Hinalikan niya ito sa pisngi at nagpasalamat. Tumingin siya sa asawa at saka kay Sabrina. Kumusta na kayo girls? Tanong niya, nakangiti pero ang mga mata niya ay nasa asawa. Nakita siya ni Sabrina na nakangiti at kumindat kay Rosa, at sinabi niyang mukhang si Rosa lang ang nakikita mo. Huwag kang mag-alala, malapit nang dumating sa akin si Kian Hendricks, biro niya.
Nagtawanan silang lahat. Tinanong siya ni Lance kung kumusta na si Kian Hendricks at sinabi niyang ayos lang. Maya-maya ay sabi ni Tita Mimi, naghihintay siya ng magandang balita mula sa tiyan ni Rosa. Dapat niyang makita na malapit nang magkatotoo ang mga inaasahan niya. Natawa si Lance at sinabing baka hindi pa siya nagsusumikap. Siya ay magtatrabaho ng mas mahirap simula ngayon. Hiniling ni Amaya kay Jake na ibigay sa kanya ang cellphone number ni Rita. Binigyan niya ito ngunit sinabi sa kanya na tumawag lamang sa kanya isang beses araw-araw. Cellphone lang ang dapat niyang gamitin para tawagan siya. Pumayag naman si Amaya at kinabukasan, tinawagan niya si Rita. Labis na natuwa si Rita nang marinig ang boses ni Amaya. Ito na ang pagkakataon niya na makipagbalikan kay Jake. Hindi niya alam na magkakaroon siya ng ganoong pagkakataon. Hindi na muling nagsalita ang kanyang ina at kapatid para tutulan ang pagsasama nila ni Jake. Humihingi ng paumanhin sa kanya ang kanyang kapatid kung siya ang nagpapalayo sa kanila ni Jake ng husto sa isa't isa. Sabi niya kung may paraan, pwede siyang pumasok at pagsamahin sila, gagawin niya. In love na rin siya ngayon at alam niya kung ano ang pakiramdam ng magmahal ng buong puso. Sinabi niya na hindi siya dapat makisali. Babalikan niya si Jake at magiging maayos din ang lahat. He wished her well at ganoon din ang ginawa ng kanyang ina. Lumipas ang mahabang panahon at naging malapit sina Rita at Amaya. Maraming beses, magkakaroon sila ng video call at pareho silang mag-uusap at magtatawanan na parang dalawang taong magkasing edad. Isang araw, bumalik si Jake mula sa opisina at tinanong siya ni Amaya kung bakit hindi niya gawing mommy si Rita. Sina Caleb at Khalil ay may kanilang daddy at mommy. Pero wala siyang mommy at mabait si Tita Rita at mahal siya. Nawala sa sarili si Jake. Hindi niya inaasahan na sasabihin nito ang mga ganoong salita. Inilagay ba ni Rita ang mga salitang iyon sa kanyang bibig? Hindi ito magagawa ni Rita. Siguro mahal niya si Amaya gaya ng pagmamahal niya sa kanya. Marahil ang pagkawala ng kanilang hindi pa isinisilang na anak na babae ay nagdulot sa kanila ng magkatulad na pagnanasa. May mahal siyang iba, hindi ako, Amaya, sagot ni Jake. Sinabi nito sa kanya na kukuha siya ng mommy sa lalong madaling panahon. May isang babaeng nakilala niya ilang araw ang nakalipas. Marami siyang pagkakatulad kay Rita. Ipaparamdam niya sa kanya na isa itong Rita. Magkaibigan lang sila. Walang espesyal sa kanilang relasyon. Ngunit umaasa siyang hilingin sa kanya ang isang date sa lalong madaling panahon. Baka may mangyari sa pagitan nila. Tumango lang si Amaya ngunit hindi masaya. Gusto niya si Rita at hindi ang ibang tao na dadalhin ng daddy niya. Nakita siya ni Jake na hindi masaya. Paano niya ipapaliwanag sa kanya na ikinasal siya noon ni Rita, at nakatira ito sa parehong mansyon na tinitirhan niya ngayon, ngunit nagkahiwalay sila. Nangako siya sa kanya na bibigyan niya siya ng isang mommy sa lalong madaling panahon. At mamahalin siya ng kanyang mommy tulad ng pagmamahal ni Tita Rita. Pagkaraan ng 2 araw, bumalik si Jake mula sa opisina at sinabihan si Amaya na pumunta ng gabi sa lugar ni Caleb at Khalil. Sabi niya okay. Late na siyang nakauwi. Naligo siya at nagpalit ng night robe bago bumaba para kumuha ng isang basong gatas. Habang kinukuha ito, umupo siya sa stool sa kusina at iniisip ang kanyang buhay sa nakalipas na ilang buwan. Hindi siya makapaniwala na siya pa rin ang Jake noong mga nakaraang buwan. Nabubuhay siya ngayon nang hindi nag-iisip tungkol sa isang babae. Hindi siya nakipagtalik sa mga buwang iyon, at hindi niya akalain na mananatili siyang walang babae sa loob ng 1 linggo. Siya ay promiscuous at alam ito ng lahat ng tao sa paligid niya. Pero okay na ang pakiramdam niya at natuwa siya na iyon lang ang magandang natamo niya sa pagkawala ng pagbubuntis na iyon. Inaanyayahan niya si Mia na lumabas sa susunod na araw para sa tanghalian at magsisimula doon. Hindi niya kayang pigilan ang sarili bilang isang impotent na lalaki dahil hindi siya babawiin ni Rita. Kung maayos ang pag-move on nila, magpo-propose ito sa kanya. Siya ay tulad ni Rita sa bawat kahulugan ng salita. Sa hitsura, tangkad, at karisma niya. Nilagok niya ang gatas niya. Natutuwa siyang nalampasan niya ang kanyang insomnia, ngunit mayroon pa ring mga bangungot.
Hindi na ito nakakatakot gaya ng dati kahit nakikita pa niya ang kanyang anak. Nagsalin siya ng isa pang baso ng gatas nang marinig niyang tumunog ang doorbell. Hindi muna niya ito pinansin. Sino ang sumusuri sa kanya nitong huli? Ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay lahat ay kasal at kasama ang kanilang mga asawa sa oras na ito. Wala sa kanila ang pupunta sa kanyang mansion ngayong gabi. Muling tumunog ang doorbell at tumayo siya. Para hayaan ng mga securities na makalakad ang kasama sa gate, alam niyang magiging kaibigan ang tao. Tumayo siya at binuksan ang pinto. Napatulala si Jake nang makita niya ang kaharap niya. Tumayo siya at tinitigan siya. Nakasuot siya ng plain gown at nakatali ang buhok niya sa balikat. Mukha siyang simple pero maganda. Hindi mo ba ako papapasukin? Tanong ni Rita. Tinitigan niya ito at nakita niya ang pagkagulat sa mukha nito. Hindi niya inaasahan na nasa kanyang pintuan siya. Sure. Sagot ni Jake at tumabi para makapasok siya. Pumasok si Rita at muling naramdaman ang pamilyar na sitting room. Ilang months na, pero parang kahapon lang. Siya ang nanirahan sa kanya, natutulog dito, at iginagalang bilang madam ng bahay. Si Jake lang ang tumapak sa kanya. Hindi katakataka na madaling pinapasok siya ng mga securities at bodyguard nang pumasok siya sa gate. Lahat sila ay yumuko at bumati sa kanya ng magalang tulad ng dati. Lumapit siya at nakatayong nakatingin din sa pamilyar na hagdan. Isinara ni Jake ang pinto at nagulat pa rin. Naging matalik na ba ang pagkakaibigan nila ni Amaya kaya late na siya pumunta sa mansion nito para tingnan siya. Tumingin siya sa likuran niya. As beautiful as always, hindi niya maiwasang maramdaman ang pagnanasa ng kanyang katawan sa kanya. Bumuntong hininga siya at sinabing, wala si Amaya sa bahay. Nang hindi na hinintay ang kanyang tugon, naglakad siya papunta sa dining at kinuha ang kanyang baso ng gatas. Bumalik siya nang makita siyang nakatayo pa rin pero sa pagkakataong ito, nakatitig na ito sa kanya. Kung gusto mo, hihilingin kong dalhin siya sa iyo. Nag-overnight siya kasama sina Caleb at Khalil, paliwanag ni Jake at humigop. Lumapit si Rita at kinuha ang gatas mula sa kanya, nilagok ang buong laman nito, at inilapag ang baso sa lababo sa kusina. Napatulala si Jake, ngunit hindi siya tumanggi o tumanggi sa kanya. Tumalikod si Rita at tumayo sa harapan niya. Hindi ako pumunta dahil kay Amaya, dumating kundi para sa iyo, sabi niya. Dumating para sa kanya. Ano ang ibig niyang sabihin? Bumalik ba siya para maging babae niya? Nais niyang maging totoo iyon. Ano ang iyong ibig sabihin? Hindi ka ba pumunta para sa anak ko? Tanong ulit ni Jake na nakatitig sa kanya. Sabi ko nagpunta ako dito hindi dahil kay Amaya, naparito ako para makasama ka, pahayag ni Rita, palapit sa kanya at napaatras si Jake. Ayokong nandito ka, sabi ni Jake. Hindi siya maaaring patuloy na manirahan sa paraiso ng mga hangal. Halos akala niya ay naghahalusinate siya nang makita siya sa pintuan. Babae siya ng iba. Nakakairita sa kanya ang pag-iisip na makibahagi sa isang babae sa isang lalaki. Hindi niya ginagawa iyon kahit noong rough pa siya at hinahabol ang mga babae. Hindi niya masisimulan ang paggawa ng mga ganitong uri ng dumi ngayon. Gusto niyang mag-isa ang babae. Sinenyasan niya ito na huminto sa paglapit sa kanya. Ayaw mo ba ako dito? May naghihintay ba sa'yo? Tanong niya habang nakatingin sa hagdan niya. May kasama siyang babae sa bahay. Napakamot ng ulo si Jake. Ayokong nandito ka hindi dahil may kasama ako sa kwarto ko, hindi. Pero dahil girlfriend ka ng iba at ayaw kitang kasama, sabi ni Jake. Wala akong boyfriend, lagi kitang crush. Kaibigan lang ang lalaking iyon noong araw na iyon at hindi ko na siya nakikita, sagot ni Rita. Nakatitig lang sa kanya si Jake. Hindi niya boyfriend, pero mukhang espesyal sa kanya ang lalaki. Hinawakan siya nito at hinayaang saktan siya ng lalaki. Sorry Rita, hindi ako naniniwala sa'yo, mataray na sagot ni Jake. Paano siya maniniwala sa kalokohang iyon? Sinusubukan ba niyang tanggihan ang kanyang saloobin sa kanya noong araw na iyon? Maaaring hindi ka naniniwala sa akin, ngunit iyon ang katotohanan.
Hindi ko sinubukang hawakan ka para matamaan si Davis. Gusto kitang hawakan para pakalmahin ka, para hindi makipag-away sa kanya. Pero mali ang kalkulasyon ko. Hindi mo ako naintindihan at kabaligtaran ang iniisip mo. Paano ko magagawa iyon sa iyo, Jake? Lagi kitang minamahal. Tanggap ko na mali ako sa pagiging buntis noon. Pero hindi pa ba sapat na pinarusahan mo ako sa isang kasalanan na iyon? Hindi ko mapigilang mahalin ka. Sinubukan kong alisin ka sa isip ko at kalimutan ka pero hindi ko magawa. Habang sinusubukan ko, mas nagiging mahirap para sa akin. Pagmamahal lang ang hinihiling ko sa'yo. Mahalin mo lang ako gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Gantihan mo ang pagmamahal ko, Jake, at iparamdam mo sa akin na mahal mo ulit ako. Nagsimulang humagulgol si Rita. Sa pagkakataong ito, hindi si Rita ang lumalapit kay Jake, ito ay ang iba pang paraan. Hinila siya nito sa kanyang yakap at tumabi sa kanya. Ibinaon ni Rita ang mukha sa dibdib nito at humagulgol. Mahal din kita, Rita. Sa pangyayaring iyon ko lang nalaman kung gaano kita kamahal. Sinubukan kong makipagkasundo sa iyo. Kausapin ka, humingi ng tawad sa iyo at ituwid ko ang ating relasyon at gawin kang muli kong babae. Pero hindi ako pinayagan ng kapatid at mami mo na makalapit sa iyo. Iniiwasan mo ako sa lahat ng posibleng paraan at wala akong pagpipilian kundi ang pumunta sa iyong pinagtatrabahuhan. Pero nakita kita kasama yung lalaking yun at nag-conclude ako na kasama mo siya. Sinabi mo na ipagpatuloy ko ang buhay ko gaya ng pag-move on mo rin sa buhay mo. Kaya naman tuluyan na kitang iniwasan, paliwanag ni Jake. Nagsinungaling ako sa iyo, Jake. Akala ko hindi mo na ako mahal at ayoko nang masaktan ulit. Kaya sinabi ko lahat ng sinabi ko sa'yo, pag-amin ni Rita. I love you, Rita, dahil hindi pa ako nagmahal ng sinuman, sabi ni Jake at marahang itinaas ang ulo, hinawakan ang mga labi. Sinimulan niya itong halikan. Ito ay halik ng reunion. Nagugutom na si Jake sa labi, kinaladkad siya nito sa sofa at pinaupo sa mga hita niya. Pareho silang nagtitimpi para sa isa't isa. Parang naghihintay silang dalawa na kasuhan ng isa. Umakyat na tayo, sa wakas ay mungkahi ni Jake, pigil ang hininga at binuhat si Rita para sumama. Kung paano sila nakarating sa kwarto, ni isa sa kanila ay hindi makapagpaliwanag. Ang mga halik ay nagpapahingi sa kanila ng isang bagay na matalik. Matagal na itong hindi nagawa ni Rita. Noong nabuntis siya at sinabihan si Jake, hindi na siya muling nakipagtalik sa kanya. Ito ay tungkol sa pag-orasan ng 1 taon at sobrang namiss niya ang bagay na iyon. Ngunit si Jake ay ginagawa niya ito sa labas kasama ang kanyang mga kasintahan. Ramdam ni Rita na sinundot siya ng kanyang katigasan at nag-aapoy dahil sa pagnanasa. Gusto niya sa loob niya. Hinubad niya ang strap ng robe nito at ang huli ay naka-boxer lang. I want you to make love to me, matagal na, Jake, bulong niya. Sure, alam ko, sagot niya. Hindi maalala ni Rita kung kailan niya hinubad ang damit niya o pinunit ito hanggang sa panty niya. Ang alam lang niya ay nakahubad ito sa ilalim ng kubrekama tulad niya. Ang kanyang matatag, buong dibdib ay isang laruan para kay Jake, habang maingat niyang itinulak ang sarili sa kanya. Isang mahinang alinghing ang kumawala sa mga labi ni Rita. Pumikit siya at bumuntong hininga. Sa wakas, ginagawa niya ulit ito kay Jake. Habang tinutulak siya ni Jake, alam niyang posible ang lahat dahil kay Amaya. Sinabi sa kanya ng batang babae na sinabi ng kanyang daddy na mahal niya ang isang tao at hindi siya maaaring maging kanyang ina. Pero nakiusap sa kanya na mahalin ang daddy niya at hindi ang iba. Para gawin siyang mommy ng daddy niya. Sinabi niya sa kanya na pumunta at makipag-usap sa kanyang daddy kapag bumalik ito mula sa opisina ng gabing iyon. Pupunta siya sa kinaroroonan ni Caleb at Khalil para hindi niya marinig ang usapan nila. Napangiti si Rita habang ginagawa siya ni Jake. Ito ang talakayan niya ngayon sa kanyang daddy. Isang perpektong talakayan at isang matamis na talakayan. Hindi alam ni Conrad kung ano ang gagawin o sasabihin ng tanungin ng doktor kung dapat bang turukan sina Brenda at Maya hanggang sa kanilang kamatayan. Bigla silang naging gulay at nakahiga ng walang magawa sa kama, at sa mga buwan na ngayon, nanatili silang ganoon.
Sinabi ng mga doktor na naturukan sila ng isang nakamamatay na lason na nagpapahina sa kanila. Ang kanilang mga mata ay palaging bukas araw at gabi. Hindi sila natutulog, at hindi nila maipikit ang kanilang mga mata. Pinapapirma siya sa kanila dahil manugang siya sa pamilya noon. Sinabi niya sa kanila na si Sabrina ang kanilang pinakamalapit na kamag-anak, ngunit itinanggi niya ito nang tawagan siya. Inangkin ni Sabrina na pinutol ang bawat knot sa kanila at walang kinalaman sa pamilya sa loob ng maraming taon. Hindi pwedeng bigla na lang siyang magpakita at maging kamag-anak nila. Hindi na maibabalik ang kaso ni Brenda at Maya Castillo. Mananatili silang ganyan magpakailanman. Mukhang nawala na ang kaluluwa nila maliban sa humihinga pa sila. Pinirmahan ni Conrad ang form ng pahintulot pagkatapos ng ilang buwang paggastos ng kanyang mga mapagkukunan para sa mag-ina, at natapos ang kanilang buhay. Makalipas ang ilang buwan. I now pronounce you husband and wife. You can now kiss the bride, anunsyo ng pari habang inalis ni Jake ang veil sa kanyang mukha, at marahang hinalikan ang kanyang labi. Napangiti si Rita. This is a dream come true, nagyakapan sina Karina at Rosemary na may luha sa mga mata. Masaya silang dalawa. Sa wakas ay naging masaya ang kanilang mga anak. Kasal na sila ngayon sa harap ng maraming saksi. Andoon si Kian Hendricks at ngumiti siya. Hindi makapaniwalang makakapagbigay ng bagong pag-asa ang kanyang kapatid at mapasaya silang lahat. Hindi nakarating si Sabrina. Kakapang-anak pa lang niya ng isang batang babae noong isang linggo, at sinabihan siya ni Rita na huwag mag-alala sa kanyang sarili. Halos maiyak siya nang ang batang babae ay kamukhang-kamukha ng kanyang ama maliban sa kanyang mga mata na kay Sabrina. Gumawa si Kian Hendricks ng isang babaeng bersyon ng kanyang sarili gaya ng kanyang hula. Nakatayo si Rosa sa gilid ni Lance na may bahagyang nakausli na baby bump. Pinalakpakan ng lahat ang bagong kasal at binati sila. Parehong nakatayo sina Caleb at Khalil bilang little groom at si Amaya ang little bride. Si Alfred ay nakasuot ng magandang suit kasama ang kanyang kasintahang si Jane na nagpapasaya sa pinakabagong mag-asawa sa bayan. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Sabrina at Kian Hendricks. Hindi sa lahat ng panahon makakahanap tayo ng taong magmamakaawa para lang manatili sa atin. Kaya matuto tayong magpahalaga sa taong gagawin ang lahat. Huwag lang tayo mawala sa buhay niya. Kung talagang para sa iyo ang isang tao, mawala man siya ng mahabang panahon, magkikita pa rin kayo kapag tama na ang mali at pwede na ang hindi dapat. At sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.